Magandang gabi mga ginang tagapakinig. Ang ganda po ng awit na narinig po natin. Pagdating po natin sa langit, ay yan po inaangkop sa ating pag-aaralan po sa gabing ito, dito po sa Revelation chapter 21. Ay kadalamput isang kapitulo ng aklat ng Apokalipsis. Kagabi po, napag-aralan po natin ang kahatulan sa Satanas sa Revelation chapter 20. Taliwas po sa sinasabi ng mga nagtuturo ng premillennialism na ito raw po ay nagpapatunay ng 1,000 literal na taon ng Panginoon po ay maghahari sa lupa. Hindi natin nabasa yon kagabi. Ang Revelation chapter 20 ay ang kahatulan ni Satanas. Yung po makikita natin doon po sa kapitulo 17, 18 hanggang sa 19. Ito po ang kahatulan ng halimaw at nung babae, the beast and the harlot. Ito yung Roman Emperor at saka yung Roman Empire. Yun po ang unang pagiganti ng Diyos sa mga Kristiyanong pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. Ang eventually, ang pinaka-ultimong kahatulan ay ang kahatulan ng Diablo, kasama po nung halimaw o yung beast at saka po yung false prophet. Ito matatagpuan po sa Revelation chapter 20 verse 10. The devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone where the beast and the false prophet are, and they will be tormented day and night forever and ever. So ito po ang kaparusahan ng Diablo kasama po nung beast. Yun po ay larawan ng lahat ng Roman emperors na nag-usig sa mga Kristiyano at yung false prophet, yung tagapangaral ng maling relihiyon na pagsamba sa Roman Emperor. Yun po makikita natin. At nakita rin po natin ang Judgment Day na inatulan ng Diyos ang mga lahat ng namatay, malaki at maliit. Sila ay nakatayo sa harapan ng Diyos at binuksan ang mga aklat. Minsan ito yung iba-ibang klaseng mga panahunan sa Biblia. So sila ay natulan na sa kanilang panahon. At yung Book of Life, ang mga pangalan niya o mga naligtas. At dito po makikita natin na sa verse 15, yung mga tao na hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, sila po ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. So yun ang impyerno. Yun ang makikita na sa Revelation chapter 21 verse 8. Yan ang kaparusahan noong mga taong sumamba doon sa emperor. Dito po sa Revelation chapter 13, lahat ng mga tao na sumamba doon sa beast, kanya rito. Ito po ang ating mababasa dito sa verse 8. And all who dwell on the earth will worship him, whose names have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. So mga tweet, yung lahat ng mga hindi Kristiyano na sumamba doon sa beast at nung bulang propeta, sila po ay naparusahan at sila ay nabulid sa dagat-dagatang apoy. Later, may dinagdag na dagat-dagatang apoy at supre. Ngayon, ang katanungan, ano po maging gantimpala yung mga sa chapter 20 verse 4, yung po mga kaluluwa niya o mga pinugutan ng ulo dahil sa kailang saksi sa ating Panginoon, pagsasaksi sa ating Panginoon at para sa salita ng Diyos. Ano gantimpala nila? Ala banggit. So contextually, itong kasunod ng chapter 20. Alam po niyo, originally, ang Biblia, wala naman siyang chapters and verses. Ito yung tuloy-tuloy na sulat. Kahit na tingnan po natin yung mga kopya ng mga manuscripts ng Biblia, wala silang kapitulo, walang versikulo. Meron lang po isang tao, nalimutan ko na yung pangalan, na naisip niya lagyan ng kapitulo at versikulo for the purpose of referencing. Hindi mo na kailangan memorize yung bawat titik pag sinasite mo yung talata. So, ito sa 21, ito yung continuation.
Ano ang gantimpala niya ang mga naging tapat sa Panginoon? Siyempre, sa panahon na yun ang context. Pero eventually, kasama rin po tayo dito. Dito po sa verse 1, Now I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away. Also, there was no more sea. Dito po sa Tagalog, at nakita kong isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at ang dagat ay wala na. Obviously, ito'y tumutukoy sa last day na sinasabi po rin ito ni Apostle Peter na yung lupa at ang mga gawa nasa lupa, pati na ang mga langit ay mapupugnaw sa matinding init. Pasahin po lang sa 2 Peter, 3 kapitulo. Ito po yung kainatnan. Ito po sa 10 talata. Ngunit darating araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw, at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy at ang lupa, at ang mga gawa naroon ay masusunog. Ganyan. Sa verse 12, na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos, sapagkat ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. So pagdating ng Panginoon, the last judgment, yan ang mangyari sa nakikita natin ngayon. Itong lupa na ating tinutuntungan at ang langit natin nakikita sa taas. Yan po yung masisira. Ito yung sinasabi rito. For the first heaven and the first earth had passed away, and there was no more sea. Dito po mayroon tayong mababasang new heaven and new earth. By necessary inference, mayroong lumang langit at lumang lupa. Ito po yung tinitira natin ngayon, ang lumang langit at ang lumang lupa. Yun po ang mababasa natin sa 2 Peter chapter 3. Ngayon, ito salitang new heaven, new earth, hindi lamang dito po sa Apocalypse mababasa. Dito rin po sa 2 Peter chapter 3 verse 13. Mababasa rin po natin yan. Basahin po natin. At itong kahulugan po nito sa 2 Peter chapter 3 verse 13 ay kamukha ang kahulugan sa Apocalypse. Basahin natin. Nevertheless, we, according to His promise, look for new heavens and a new earth in which righteousness dwells. So ito po ay bagong langit at bagong lupa na kung saan tinitirahan ng katwiran. Iyon po ay langit. So itong makikita natin rito, bagong langit at bagong lupa, ito po ay nasa langit. Ito ay bagong kaisan. A new order of things na iba sa lupa. Ibig sabihin, ito ay isang bagay na hindi pa natin nakita kahit kailan. Pag ginagamit nila yung salitang new heavens and new earth, ito ay isang order of things na hindi pa nakita kahit kailan. Ito po sa Isaiah, ito po ang unang pagbanggit sa new heavens at saka new earth. 65 verse 17. Kung di po ako nagkakamali, Isaiah chapter 65 verse 17. For behold, I create new heavens and a new earth, and the former shall not be remembered or come to mind. Be glad and rejoice forever in what I create. For behold, I create Jerusalem as a rejoicing, and her people a joy. Dito po sa verse 24, it shall come to pass that before they call, I will answer, and while they are still speaking, I will hear. The wolf and the lamb shall feed together. Alam po yun kung ito'y literal, hindi po pwede yun. Kapag kakainin ng wolf yung lamb. And the lion shall straw like the ox. Eh, ang leon, hindi naman siya kumakain ng damo. And thus shall be the serpent's food. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountains, says the Lord. Ito'y tumutungkol sa bagong tipan. Sa bagong spiritual na kaharian na darating sa bagong tipan. So, may sabihin, yung mga dating hindi magkasama ay magkasama. Yung pong Gentiles and the Jews will be together. Pero hindi naman sila pwede magkasama dati. So, it is a new order of things from the Old Testament to the New Testament. Ngayon din po sa Revelation chapter 21. It is a new order of things na hindi pa natin nakita kahit kailan.
Pag nakarating na tayo dito, doon pa lamang natin ito makikita. Sabi sa ikalawa, babasahin po natin sa English, babasahin rin po natin sa ating wika para double bilingual po tayo. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, adorned for her husband. Dito po sa Tagalog, at nakita kong banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumaba mula sa langit buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng kakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. So ito yung larawan na para bagang yung bagong syudad, the Holy City, New Jerusalem, ay parang isang kasintahan na naghihintay sa kanyang mapapangasawa. So, hindi ito literal, sabihin. Hindi dinidescribe lang po yung itsura nung bagong syudad. Kung ito po ay isang dalaga, sabi nga po rito sa Ephesians chapter 5, ito yung sinasabi ni Apostle Paul. Iaharap niya iglesia kanya na walang dungis at kulubot. Basahin po natin sa Ephesians chapter 5. At itong sinasabi rito sa Revelation chapter 21. So Ephesians chapter 5. Ito ang ating mababasa. Dito po sa verse 27. That he might present her to himself a glorious church, for not having spot or wrinkle or any such thing, but she should be holy and without blemish. Yun ang larawan doon. No New Jerusalem, the new city, the holy city. Doon po sa Old Testament, ito po inaasam ng mga nina Abraham, ni Isaac, Jacob, Haring David. Ito kailang inaasam. It's a new city, kanya. Basahin po natin. That's a heavenly country. Hindi na sila bumalik sa pinanggalingan nila. Because ayaw na nila yun. Gusto nila yung mas magandang lupain, kanya. Sa Hebrews 11, verse 13 hanggang verse 15, these all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, were assured of them, embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. For those who say such things declare plainly that they seek a homeland. And truly, if they had called to mind that country from which they had come out, they would have had opportunity to return. But now they desire a better, that is a heavenly country. Therefore God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them. It's a city. Sa Hebrews 13 verse 14, for here we have no continuing city, but we seek the one to come. Lahat ng mga syudad sa lupa ay nawawala. Walang nagpapatuloy na syudad kanya. But we seek the one to come. That is the holy city, the New Jerusalem. Ganyan. So ito makikita natin. Pinakita ng Diyos kay John what the future holds. The holy city, the New Jerusalem. Hindi ito yung Jerusalem sa lupa. It's the holy city, the heavenly Jerusalem. Dito po sa Galatians chapter 4, verse 26, ito po isang allegory sa pagitan ng dalawang babae sa buhay ni Abraham na naglalarawan ng dalawang lungsod. Kaya basahin natin. Ngunit ang Jerusalem, ang nasa taas ay malaya na siyang ating ina. That is our city, holy city, the New Jerusalem, the heavenly Jerusalem. Ikatlo, and I heard a loud voice from heaven. If it's a loud voice, ito yung nagpapakilala ng isang malakas at malinaw at makapangyarihang tinig. Yun ang makikita natin doon sa larawan na yun, loud voice. A loud voice. Saying, behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself will be with them, and be their God. For the first time, dahil tayo po ay nandito sa lupa, ang Diyos ay nasa langit. For the first time, makakasama natin ang Diyos sa langit. Doon sa banal na syudad na tinatang na
New Jerusalem. At nakita kong banal na lungsod, verse 3, at narinig ko isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahan kasama nila at siya'y magiging bayan niya at ang Diyos mismo ay makakasama nila at sila'y magiging Diyos nila. Yung sa ating pag-aaral doon sa temple, ang templo sa Jerusalem ay hindi doon nakatirang Diyos, sapagkat ang tirahan ng Diyos ay sa langit. So, ang templo, in a sense, kasi sinasabi ako'y maninirahan sa gitna nila, at ako'y lalakad sa gitna nila, is just a symbol for fellowship, na ang Diyos ay makakasama nila. God will have fellowship with them. At doon po sa church, na tayo po'y tinatawag na templo ng Diyos, the same way, God has fellowship with us. Tayo po ang templo ng Espiritu Santo in a sense that we have fellowship with the Holy Spirit. Kapag tayo lumalakad sa mga salitang sinabi at ipinahayag ng Espiritu Santo. Pero dito, hindi na yan. It's literally kasama natin ng Diyos. Kasama nilang Diyos. Ay tinutukoy nito yung namatay doon sa pag-uusig. Pero eventually, kasama rin tayo. Kung tayo maliligtas. And I heard a loud voice from heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them and be their God. Magkakasama ng Diyos at ang kanyang bayan sa langit. At ano yung bagong kayusan ng mga bagay? Dito sa lupa, tayo nagdadanas ng kahirapan, tayo nagdadanas ng sakit, tayo namamatay, tayo nalulungkot, tayo umiiyak. That is the order of things sa lupa. Pero sa langit, verse 4, and God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death. Dahil sa 1 Corinthians chapter 15, tinalo ng Panginoon ang huling kamatayan so that there was a resurrection from the dead. There will be resurrection from the dead. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. So hindi na ito yung physical na lugar na mayroong pag-iyak, mayroong kamatayan, mayroong kalungkutan, at mayroong sakit na nararamdaman. Wala na doon. The former things have passed away. Malilimutan na natin ang mga bagay sa lupa. Just like the sinabi ng Diyos na pagka naitatag na niya yung bagong lahat at bagong lupa, referring to the New Testament, makakalimutan niyo niya kanyang Old Testament. Hindi na niya maalala mga bagay na ginawa sa Old Testament dahil ang gagawin nila yung mga bagong kayusan sa bagong tipan, the same sa langit. We'll forget what earth was. Dahil ngayon ang nakatungon tayo sa magandang tirahan natin sa langit. Dito po sa John chapter 14. Ito po ang isang, ako gusto kong basahin ito sa English kaysa sa Tagalog. Parang many was lost in translating it to Tagalog. Dito po sa John 14 sa English. Sa English. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. If I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. In my Father's house are many mansions. Yun po yung larawan ng kagandahan. No, sa ibang salin, in my Father's house are many rooms. Pero mas maganda itong, in my Father's house are many mansions. Ito yung naglalarawan ng maganda, marangyang lugar. Ganito sinasabi sa atin. Ito magandang lugar sa langit. The holy city, the new Jerusalem. Then he who sat on the throne said, behold, I will make all things new. And he said to me, write, for these words are true and faithful. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay sa langit para sa ating mga tao ay bago. Walang katulad sa lupa. Hindi pa natin nakita yun. We are new. And he said to me, it's done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end.
So ito po yung Diyos. I will give you the fountain of water of life freely to him who thirst. So ito po yung sinasabi ng Panginoon dun sa babae Samaritana, di ba? Na siya magbibigay ng tubig na kung inumin niya, hindi na siya mauuhaw kahit kailan. Ito sinasabi ng Diyos. Ito po isang figure doon sa langit. Yung life is salvation, di ba? So ito yung eternal salvation na ibibigay sa atin ng Panginoon sa kanyang pangalawang pagdating sa Hebrews chapter 9, verse 28. Actually, ito contextually, ito tumutukoy dun sa mga pinag-usig. So Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for him, he will appear a second time apart from sin for salvation. With salvation, eternal life in heaven. So ito yung bibigay sa atin ng Diyos, the fountain of life freely to him who thirsts. He who overcomes shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Sapagkat ito ay sa future, naggantimpala ng mga pinag-uusik. He who overcomes, yung magtatagumpay. He who overcomes shall inherit all things. Sinasabi sa atin sa Romans chapter 8 that will be heirs and fellow heirs with Christ. At si Kristo mayan ng lahat ng mga bagay kanya. So in this sense, kanya, we shall inherit all things. And I'll be his God, and he shall be my son. Pero as this is verse 8. He who overcomes, he who is faithful until death. He who is persecuted and still remained faithful, nito pinag-usik at nagpatuloy at siya naging tapat pa rin, yun ang nagtagumpay. On the other hand, verse 8, but the cowardly, mga duwag. Alam po ninyo, kung tayo Christian, di tayo dapat natuduwag. Lalo higit kung ikaw isang mangaral. You have to stand for the truth. You have to fight the good fight. You have to keep the faith. You have to run your race. Sabi rito. Pero kung ikaw duwag, but the cowardly, unbelieving, abominable, yung gumagawa karamagdumal ng mga bagay, murderers, mga katay-tao, sexually immoral, ito'y tumutukoy actually sa Roman Empire, di ba? Ito yung ginagawa ng mga Romano. But the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is that second death. This is that second separation from God. The eternal separation. Itong larawan ng impyerno rito, the lake which burns with fire and brimstone. Yung mga mayroong pong mga relihiyon na hindi naniniwala na mayroong impyerno because they cannot accept the fact that God, who is a loving God, ay magagawa niya yun, which is false. God is just. And He will judge us according to our deeds. Kung ganito ang ginagawa ng isang tao, he will be burned in hell eternally. Dito sa Mark chapter 9, basahin po natin, ito ang description mismo ng ating Panginoon sa langit. Ano yan? Yung na hindi namawala kanya, pati po na hindi nasusupo kanya. Dito po sa Mark chapter 9, dito po sa verse 42 to verse 43. But whoever causes one of these little ones to believe in me to stumble, it will be better for him if a millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea. If your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter life maimed rather than having two hands to go to hell, into the fire that shall never be quenched. In other words, it is an eternal fire, where the worm doesn't die and the fire is not quenched. And if your foot causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter life lame, rather than having 2 feet to be cast into hell, into the fire that shall never be quenched, where the worm doesn't die and the fire is not quenched. That's hell. Sa Matthew chapter 25, ano mangyayari
sa mga pupunta sa impyerno. Anong kailang magiging pakiramdam, mga kapatid? Anong magiging pakiramdam nila kung sila nasa impyerno? Sila ba'y masisiyahan? No, it's a place for punishment of eternal pain. Sa Matthew chapter 25, verse 30, and cast the unprofitable servant into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Dahil sa sakit. And you weep. At ikaw umiyak. Dahil sa sakit. It's an eternal pain. Punishment. Yan ang makikita natin sa impyerno. So, makikita natin yung juxtaposition, yung placing the heaven and hell side by side. On the other hand, yung heaven is a place of rest. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. So verse 8, but the cowardly, the unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake of which burns with fire and brimstone, which is the second death. Tingnan yung pagkakaiba ng dalawang lugar. So dito po sa susunod na mga talata, it's a picture of perfectness. It is a perfect place. At ito rin po isang a very beautiful place. A very secure place. A peaceful, secure, beautiful place. Perfect place. Makita natin, we go back to the Garden of Eden. It was a perfect place. The garden was perfect. Ang lahat ng halaman doon ay para sa pagkain lamang. It was a good place. It was destroyed by sin. Napasukan ng kasamaan. But heaven, the New Jerusalem, the holy city, is a perfectly secured, beautiful place. Nakita po dito sa verse 10. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain. Parang ito yung senaryo ni pinakita ng Diyos kay Moises ang land of Canaan. Doon sa Deuteronomy. Pinakita sa kanya. Tignan po natin sa Deuteronomy. At nakita lamang ni Moises. Pero hindi siya nakapasok dahil siya ay nagkasala. Hindi siya naging lubos ang tapat sa Diyos. Sino po sa Deuteronomy? Dito po sa chapter 34. Then Moses went up, so it's a high mountain, went up from the place of Moab to Mount Nebo, to the top of Pisgah, which is across from Jericho, and the Lord showed him all the land of Gilead, as far as Dan, all Naphtali, and the land of Ephraim of Manasseh, all the land of Judah as far as the western sea, in the south and the plain of the valley of Jericho, the city of palm trees, as far as Zoar. Then the Lord said to him, this is the land of which I swore to give Abraham, Isaac, and Jacob, saying, I will give it to your descendants. I have caused you to see it with your eyes, but you shall not cross over there. So parang pareho, di ba? Sila rin po umakyat sa isang mataas na bundok at ipinakita kay John the great city, the Holy Jerusalem, the promised land, the continuing city which Abraham and the rest in the Old Testament desired. Kaya di na sila bumalik sa kanilang lupain. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain and showed me the great city, the Holy Jerusalem, descending out of heaven from God, having the glory of God. Nandito ang Diyos. So therefore, it has the glory of God, wherein all righteousness dwell. Wala nang kasamaan po dito. It's all righteousness of God. Having the glory of God, her light was like a most precious stone, like a jasper stone, clear as crystal. Imagine po natin yun. Ganong kaliwanag
ganong kaliwanag at ka-clear ang light doon. Hindi katulad sa akin na lalagyan ngayon. Medyo malabo ang ilaw. Pero doon hindi. It's crystal. Clear as crystal. Imagine po natin yun. Also, she had a great and high wall, so it's a pretty secured place. Satan will no longer have access to the holy city, the New Jerusalem. He had access in the Garden of Eden, totoo po yun, but not in the holy city, the New Jerusalem. Dahil may mga matataas na a wall. Also, she had the great and high wall with 12 gates, 12 the number of the nation of God, and 12 angels at the gates. So, meron nagbabantay doon sa mga gates. And names written on them, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. So, ito po ay figuratively referring to the spirit of Israel. 3 gates on the east, 3 gates on the north, 3 gates on the south, and 3 gates on the west. Perfect. Yun ba? Apat. Now on the wall of the city of 12 foundations, and on them were the names of the 12 apostles of the Lamb. Pwede rin natin isipin doon sa 12 tribes of the children of Israel, yung maliligtas mula sa physical na Israel, but I think it's more on the spiritual Israel. So 12 apostles. So ito po yung the foundation of the church is on the 12 apostles. And Christ is the chief cornerstone. And he who talked with me had a gold reed to measure the city, its gates, and its wall. The city is perfect. The city is laid out as a square. A square is a perfect rectangle. The length and the width are the same. So it's a place of perfectness. And he measured the city with the 12 reed, 12,000 furlongs. Its length, breadth, and height are equal. Pag nakikita ko itong 12,000 furlongs na ito, naalala ko isang kapatid na nagtanong doon sa Kabanato ng isang gospel meeting. Whatever is that measurement, it's a perfect measurement. Then he measured its wall, 140 cubits, that's a perfect square of 12. 12 times 12 is 144. It's perfect. According to the measure of a man, that is of an angel. The construction of its wall was of jasper. Jasper is a kind of a precious metal. And the city was pure gold like clear glass. Saan tayo nakakita ng ginto na kasing linaw ng salamin? It's something we cannot imagine. Dahil ang ginto, hindi naman sa salamin. But it is clear as glass. The foundations of the wall of the city were adorned with all kinds of precious stones. So ito ay puro mahalagang bato. It's a precious place. It's a valuable place. It's a beautiful place. Ang kumbabae po nagbabasa nito, she will appreciate it dahil ito'y puro mahalahas. Mga bato na ginagamit sa mga alahas. The first foundation was jasper. The second, sapphire. Nung itinuturo ko po ito with a PowerPoint, nag-research po ako kung anong itsura ng jasper, kung anong itsura ng sapphire, kung anong itsura ng chalcedony, kung anong itsura ng emerald, the fourth emerald, the fifth sardonyx, ito yung street namin sa Golden Land, the sixth sardius, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the 10th chrysoprase, the 11th jacinth, and the 12th amethyst. Ang amethyst naman, itong street dito sa Arab namin. So, sardonyx at saka amethyst. The 12 gates were 12 pearls. Gano'ng kaganda yan. Makita nyo yung gates made of 12 pearls. Each individual gate was of 1 pearl. And the street of the city was pure gold, like transparent glass. Imagine po natin, sa literally, imagine mo itsura nun. Ang kanyang street, like pure gold, clear as glass, like transparent glass. Magandang imagine, ano po? But I saw no temple in it,
For the Lord Almighty and the Lamb are its temple. Because andun na tayo sa langit. We are with God already. God is with us. The city had no need of the sun or of the moon to shine in it, for the glory of God illuminated it, the Lamb is its light. Hindi naman po ito literal na liwanag, but it symbolizes that in this place, the holy city, righteousness dwells, the light emanating from God. So dito, wala nang kasamaan dito. No evil, no sinfulness, all righteousness of God. So dito po, kaya nga po tayo sinasanay sa lupa, to be righteous, to live a holy life apart from sin, because that is what will be in heaven. We'll be living in heaven for eternity in all righteousness and holiness with God. So paano tayo titira sa langit kung dito sa lupa tayo hindi nagiging matuwid at sanay tayo sa kasalanan? Hindi tayo pwede ron. We will not desire a place like heaven if we are not righteous while on earth. Yun ba? Kung sanay tayo sa kamunduan, hindi natin gusto yung langit. Because heaven is a place of righteousness and holiness, purity. All the nations of those who are saved shall walk in its light, and the kings of the earth bring their glory and honor it. Siyang pupunta sa langit are those people who are saved, therefore lived a holy life, a righteous life while on earth. Dito po sa Revelation chapter 5, verse 9 mismo, sinasabi sa atin lahat, may mga taong galing sa lahat ng mga bansa. Dito sa verse 9 ng Revelation chapter 5, ganyan. And they sang a new song. It's a song of redemption. It's a song of salvation. You're worthy to take the scroll, to open its seals, for you are slain, and have redeemed us to God by your blood. Out of every tribe and tongue and people and nation, and have made us kings and priests to our God, and we shall reign on the earth, out of every tribe, tongue, people, and nation. So ito sinasabi rito, and the nations of those who are saved shall walk in its light, and the kings of the earth bring their glory and honor into it. Doon po sa 7 and 9, chapter 7, verse 9 ng Revelation, after these things I look, and behold, a great multitude, which no one can number, of all nations, tribes, peoples, and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed with white robes, with palm branches in their hands, a sign of peace. They have the peace of Christ. Its gates shall not be shut at all by day, and there shall be no night there. Night is a negative state, dark. It symbolizes sin. There is no sin anymore in heaven. It's all righteousness of God. And they shall bring the glory and honor of the nations into it. This is Revelation chapter 14, verse 13. So maiksi lang po itong ating pag-aaral na ito. Then I heard the voice from heaven saying, Right, blessed are the dead who die in the Lord from now on, says the Spirit, that they may rest from their labors and their works follow them. What is their work? It's a work. They are the light of the world and salt of the earth. They were the examples among men na sila sumunod sa katwiran ng Diyos. And yun ang ibig sabihin that they shall bring the glory and honor of the nations into it. Because these are saved people who persevere while on earth, waiting for the hope of eternal life. And they lived according to the will of God. This is Ephesians chapter 4, verse 1, sinasabi sa atin. Ephesians 4:1. I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, with all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love,
endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Dito po sa Philippians chapter 3. Okay na, inaalala lang po mga kapatid. Ano yung ginagawa ni Apostle Paul? Dito sa verse 13, verse 14, Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, for forgetting those things which are behind, and reaching forward to those things which are ahead. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. I press toward the goal for the prize. Ito yung prize. When we are in the holy city, the New Jerusalem. Verse 27, But there shall by no means enter into it anything that defiles, or causes an abomination or a lie, but only those who are written in the Lamb's book of life. Wala na ritong marumi. Wala na ritong karamal-dumal. Wala nang sinungalingan. Ganyan. Walang makasalanang papasok sa banal na syudad, ang bagong Jerusalem. So bakit ito na isulat? Ito lang po mga part of chapter 20, chapter 21, chapter 22, hindi pa nangyari sa panahon na ito'y nasulat sa Apocalypse. Why? This is the reward. This is the future reward for those who have been faithful unto death in the midst of the Roman persecution. Ito po ang gantimpala ng mga lahat ng mga kapatid na pinagusig at pinatay ng mga Romano. Ito ang kailang gantimpala. Now, kung ikaw ay nasa gitna ng pag-uusig sa panahon na yun, and ikay pinatay, at ikay pinahirapan, dahil sa iyong pananampalataya, at pakita mo itong larawan ng langit, the holy city, the New Jerusalem. At ito ay isang magandang lugar. It's a perfect place, kaya nga puro square. It is a secured place. There's very high walls. Then you'll be encouraged. Ikay maging matibay at maging tapat sa gitna ng pag-uusig. Why? That's our prize. That is yun ang gantimpala natin. It's worth it kung tayo mamatay dahil sa ating pananampalataya. Kaya na isulat ang Apocalypse. It's not only for them, but also for us. In a comparative manner, na hindi naman tayo pinapatay na ngayon, but our sufferings are much lesser in degree. So therefore, kung sila napagtiisan nilang mamatay, if they persevere until death, then we also. Dahil mas hindi ganun ang ating dinadanas kaysa sa kanila. It will be a shame for us to complain in the midst of our relative persecution compared to theirs. Kasi sila'y pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. This is the purpose of the book of Revelation, to encourage those who are being persecuted under the Roman Empire, that if they persevere and be faithful unto death, they will receive the prize in heaven, the holy city, the New Jerusalem. Ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Di ba maganda ito na lawan na ito? It's a good place. It's a perfect place. It's a holy place. It's a righteous place. So ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Babatiin ko lang po ang mga nag-comment. Si Brother Rudy Yap. Dito po, present kaya. Rupert Gaspar, present. Adela Quinto po, asawa ni Brother Sutur, present. Si Brother Rapi Ortiz, ito ang ating valedictorian, palaging present. Pati po itong si Sister Rachel, kaya late konti. Raisa Balbin, ito po yung asawa ni Brother Balbin, nalimutan ko first name. Taga Davao po yan. Nilo Pexon Samala, ay yung kaibigan natin taga Tacloban City. John Bautista is watching and listening. Rene Mardalan Sr., sabi nito, is having a pleasant night with your teaching. Thank you, Brad.
Sabi nito, poor waves. Hindi ko alam kung ibig sabihin ni Brother Rene Madalan. Good evening po, Jimmy Lacambra. May tanong na kagad si Cristian de Pedro. Dalawa na kagad. Mamaya na sa hindi nalike ka muna. Si Aljon Ocampo po. Nandito rin. Marami tayong tanong ngayon. Okay. Willie Pastor, good evening po. Pinabasa ako rito. Ito po ang ating mga tanong. Magandang gabi po. Magkakakilala po tayo sa langit at maalala pa po ba natin ang mga nangyari sa atin nung nabubuhay pa tayo dito sa lupa? I do not know. Kung maalala pa natin yung mga nangyari dito sa lupa. Maybe no. Dahil kung maalala pa natin yung mga malungkot na bagay sa lupa, paano tayo magiging masaya sa langit? Di ba? Magkakakilala ba tayo? Probably yes. Magpapakilala tayo. Eh kung di mo naman siya kakilala, paano siya makikilala? So walang pagkaiba sa lupa. Hindi mo kilala, magpapakilala ka. Eh, wala naman zero automatic na kilala mo kaagad. May choices pa pumunta tayo sa langit. Kung meron po, maaari pumunta tayo, pumili masama. Wala na tayong we have free will pero hindi tayo gagawa ng masama dahil wala nang kasamaan sa langit. Ang nagagawa tayo ng kasamaan sa lupa because we are being tempted by Satan. And because Satan has no access in heaven, wala nang access si Satanas sa langit, then we will not sin. Tandaan po natin ang kasalanan ay bunga ng tukso ni Satanas. Na ginagamit natin physical na katawan, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Those things no longer exist in heaven. Tandaan natin, sa 1 John chapter 2, those things are a work of the sanglibutan, the work of the world. Di ba? Sayin natin. Sa 1 John chapter 2, verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but it's of the world. So there is no lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life in heaven. So hindi ka magkakasala doon. We're not going to sin in heaven. The way we see it will be like innocent, like little children. Na yun, magiging ganun ang ating magiging kalagayan sa langit. Aljon Ocampo, kung isang Kristiyano nagkasala, humingi ng tawad at nagsisi na, pero nagpapatuloy pa rin sa kasalanan kung naglilingkod ka palagi, pero hindi ka umaalis sa kasalanan, ano po bang kainatan? Hindi ka maliligtas. Pagka nagsisi tayo, that means you have to cease from doing it. Hinto ka lang po sa paggawa noon. You have the determination na huwag ka nagawa noon. Because kahit pinatawag ka ng Panginoon, pwede niyang alisin yung pagpapatawag niya sa iyo kung magpapatuloy ka sa pagkakasala. We do not practice sin. Tignan natin sa 1 John chapter 3, verse 9. Hindi ko nagkakamali. Itong Biblia kong tama sa alin dito eh. Ay, hindi pa rin. Dito sa verse 10, kanya. Whoever has been born of God, ito yung mga Kristiyano, does not sin, for his seed remains in him, and he cannot sin because he has been born of God. In this the children of God and the children of devil are manifest. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is he who does not love his brother. Yung does not sin, does not practice sin. Meron ako nakita magandang salin dyan, salin ni John B. Williams na isang Baptist, na sabi niya rito, salin niya, whoever has been born of God does not practice sin, for his seed remains in him, and he cannot sin because he has been born, and he does not practice sin because he has been born of God. So, ibig sabihin, you do not live a life of sin. Nagkakamali tayo, yes. Dahil kung sasabihin mo hindi ka nagkakasala, o hindi ka nagkasala, o tayo sinungaling sa 1 John, chapter 1, verse 6, hanggang verse 10. If we say that we have, verse 7, or verse 8, if we say that we have no sin, present tense, we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Dahil meron nagkakamali tayo. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, past tense,
past, is a present perfect tense. Sabi sabihin, ito yung isang bagay na nangyari sa nakaraan na nagpaputulan sa kasalukuyan. If we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. So, hindi tayo pwedeng mamuhay sa pagkakasala. Pwede tayo magkamali, tumingin ng tawad, but we cannot live in sin. Brother Rapi, Bayang Banal, Bago Jerusalem, itong bayong sinasabi ng sa John 14 verse sa bahay na ay may maraming tahanan. Ito rin po, pareho lang po yun. So in my father's house are many mansions. Yeah, it's a perfect place. Yun po sinasabi niya. If the soul will go to Hades, what will be the sense of, nagtatanong ito, final judgment. Bad and good were separated from Hades alone, and the soul knows where is, hindi ibig sabihin na alam mo kung saan ka pupunta, nahatulang ka na. Judgment is the pronouncing of the sentence. Walang pagkakaiba yan sa ikaw ay nakulong dahil ikay pumatay. Alam mo, ikay pumatay. So you know you're guilty. Pero hanggat hindi sinasabi ng judge, I pronounce you guilty beyond reasonable doubt. Yun ang judgment. Is pronouncing your sentence. So dun sa langit, Christ, sa last judgment, Christ will pronounce our judgment. Na ibig sabihin na nahiwala na tayo sa others that there's already a judgment. Wala pa. The sentence is not yet pronounced. So pag binigay ng sentence, that is the judgment. Di ba? Jimmy Lacambra, di ba po doon sa Pulobi, naalala mayaman yung kanyang mga kapatid, posible po ba na may maalala pa tayo? Hindi natin alam talaga kung ano ang maging kalagayan ng ating isip sa langit. The Bible does not reveal. Kasi ang tao di naman nagbabago, siya pa rin yung tao. Yung kanyang kaisipan, his memory, etc. Pero tandaan po natin, men, ang mga tao po, they move on. Alin sa mga bagay na masaklap na nangyari sa buhay nila, they move on. Yung ba, kaya marami mga nangyayari sa atin na hindi maganda, but we move on. Maaari sa langit, hindi mo na papansinin yun. Wala ka na rin magagawa. Kung may mga kapatid kang dinaligtas, wala ka na magagawa. You have to accept the reality na hindi sila maliligtas. You move on. Bakit mo siya sayangin ng panahon mo sa langit sa mga kapatid mo na wala namang interes na maligtas kaya hindi sila naligtas? Wala ka na magagawa doon. But in the meantime, dito sa langit, makikita natin ang eternal bliss o kaligayahan na bibigay sa atin ng Diyos. Revelation 21. Ang ibig sabihin, narito ginawa kong bago lahat ng bagay, hindi ba nagawa na? Verse 5. Sabi ng Panginoon, and if I go and prepare a place for you, then I will come again. So in other words, pagtapos na naganda ng ating kalagyan, doon siya babalik. Hindi pa siya bumalik. So maybe still preparing a place. Kaya siguro ganun kaganda yung tirahan natin sa langit. Yung sa John chapter 14, yung mababasa natin. John 14. Sabi ng Panginoon, and if I go and prepare a place for you, then I will come again. Ganyan. So where I am, you may be also. Yun na po. Pero sisiguraduhin kung gano'n nga po yung sabi nito, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Where I go, you know, and the way you know. So, maybe, dahil di pa dumating ang Panginoon, dalawang bagay, is still preparing a place, or binibigyan pa tayo ng pagkakataon na magsisi o malambalik sa Diyos. Ganda po yung mga tanong. Kasi meron pa pala dito. Why heaven is a big cube is there? And hindi po, it's just a figure for perfectness. Pagka a perfect cube is a perfect place. The length is equal to the width to the height. That's a perfect, it's a sense of perfectness. Pag sinabi natin square, it's a perfect rectangle. So, sabihin,
is a figure for a perfect place. It's a perfect place, a beautiful place, a secret place, a righteous place, a holy place na makikita natin. Meron pang tanong. Lord Gabriel Post. Ano po connection ng Greek mythology sa Bible? Like example, ginamit lang yung mga salita that corresponds sa lugar. Halimbawa, Hades is the god of the dead. So, ginamit yan for the place of the dead. Pwede ibig sabihin na si Hades ay tutong Diyos-Diyosan. Yan ay Diyos-Diyosan ng mga Greek. It's a god of the realm of the dead. Sa mga Romano, Pluto naman yan. So, ginamit lang yung salitang yun. They use Hades to show the place of the dead. The souls of the dead. Yan. Sa Hebrew, Sheol. Sa Greek, Hades. Si Evanina Miklat. Pag ganyan ang pangalan, kamampangan yan. Wala na po ba tayong tanong? So, ipasisipin natin, kung ganun ka-perfect ang langit, kaganda ang langit, ka-secured ang langit, the peace of God, kapayapaan ng Diyos, for eternally, di ba? Gusto natin pumunta ron, di ba? Do you think that they secure? I don't know, hindi ko alam yan. That's not a spiritual question. Hindi natin itanong sa IATF. Ayaw lang, ano ibig sabihin na IATF? If it will be extended, maybe, most probably it will be kasi dahil sa meron pa rin kaso ng infection sa COVID-19. And personally sa akin, kahit ayaw ko yan because dami nating mga bagay na nahadlangan dahil sa quarantine, lalo na yung pagsamba, but I think it's, in my opinion, it's much better that it will be extended until such point na it is relatively safer pagka kaunti na wala nang na-infect. Then, if you have zero occurrence of infection, alisin na i-execute. Halimbawa, segregate nila yung mga lugar na wala na at yung mga lugar na meron pa. Halimbawa, kung Cebu City, then they'll put all Cebu Island under a lockdown. Yung lugar lang yun. Para hindi ma-paralyze ang ating economy. Wala tayong makikitang COVID virus sa Biblia. Hindi ko alam. As far as I know, wala. Huwag natin ilagay yung COVID-19. That's not a spiritual question. Thank you sa mga tanong. Ilalike ko po para alam po nyo, imbes na nagpapahinga na kayo, kaya ginugugol po nyo ang panahon sa pakikinig sa salita ng Diyos. That's good. Kahit na mapagod po tayo, at least we spend our time in a good way. Ito pa, meron pa. Cristel G. De Pedro. Sa langit po ba wala lang relasyon ng ama at anak? At anong ibig sabihin ng talatang ito? Salamat po. 1 Corinthians 15 verse 29. I don't know. Ang alam ko lang, ang relasyon na lang bilang mag-ama nag-start nung si Kristo pinanganak. Today I have begotten you kanya. At pinatunayan niya sinabuhay na maguli. Today I have begotten you kanya. So kung magpapatuloy niya sa langit, I don't know. So, yun ay sa pagitan ng Ama at ng Diyos. It's not my business. Kung gusto nilang pagpatuloy ang relasyon na yun, that is their decision. Di ba? Sa 1 Corinthians 15 verse 29. Magandang tanong po yan. Kasi may mga reliyon na ginagamit nila yan para sabihin si Kristo ay hindi Diyos. Basahin natin. Now, when all things are made subject to him, then the Son himself will also be subject to him, who put all things under him, that God may be all in all. Alam niyo sa langit, ang Diyos, ang
Ang anak at ang Espiritu Santo, they have their certain, sabihin, usapan, understanding. Kung gusto magpailalim ng anak sa ama, so doesn't mean di sa Diyos. Katulad natin na tayo nagpapailalim voluntarily sa ating presidente, it doesn't mean di tayo tao. We are still men. Kaya lang, we voluntarily subject ourselves to the president. Ganon din ang anak at ang ama. If the son would like to submit himself to his father, it doesn't mean that he is not God. That is his desire. That is his will. Wala tayong magagawa doon. Sinasabi lang ng talata, kung hindi gagawin ng anak ng Panginoon niya, pati ang ama niya mapapailalim sa kanya. Tandaan natin, ang nagbigay sa kanya ng buong kapamahalaan ng Ama, siya at ang Espiritu Santo. Hindi lang naman ang Ama nagbigay, yung Diyos ang nagbigay, di ba? So, babalik lang niya yung dating kalagayan nila. Wala na yung lahat ng kapamahalaan sa ating Panginoon. Hindi, magbabalik sila sa dating kalagayan nila bago nila lalangin ang tao at bago nila ligtas ang tao sa kanyang kasalanan. So, if there's a father-son relationship, hindi ko alam. I do not know. For example, yung tao na nagkatatong asawa sa lifetime niya, wala nang asawa. Wala nag-aasawa sa langit. Yung po'y tinanong ng isang, I think, a Sadducee sa ating Panginoon, sa Matthew, tingnan ko po yung talata. Chapter 22, hindi ka nagkakamali. Sa langit, sabi ng Panginoon, ang mga tayo makikatulad sa manghel. Wala na kanya nag-aasawa at pinag-aasawa. Yun ang sabi ng Panginoon. Dito po yun, hindi ako nagkakamali. Ito po sa verse 28. Actually, verse 23. Sadducees niya. Tingnan ko na lang po sa malaking Biblia. Natutuloy ako sa mali. 22-23. Matthew, chapter 22, verse 23, mga sumusunod. Matthew, chapter 22, verse 23 and the following. Dito nga ba yun? Ito. The same day the Sadducees, na hindi naniniwala sa resurrection, who say there is no resurrection, came to him and asked him, saying, Teacher, Moses said that if a man dies, having no children, his brother shall marry his wife, and raise up offspring for his brother. Now there were with us 7 brothers. The first died after he had married, and having no offspring, left his wife to his brother. Likewise the second also, and the third even to the 7th. Last of all, the woman died also. Therefore, in the resurrection, whose wife of the 7 will she be? For they all had her. Jesus answered and said to them, You are mistaken at knowing the Scriptures nor the power of God. For in the resurrection they neither marry nor are given to marriage, but are like angels of God in heaven. But concerning the resurrection of the dead, have you not read what was spoken to you by God, saying, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. God is not the God of the dead, but of the living. So sa langit, wala nang asawa. Yung asawa mo dati rito, hindi mo nasawa doon. Some places of tragedy like the Angeles Abandoned Hospital, people say ghosts still lurk in the place. Are those people who died, or is it the work of Satan? Yung pong tanong na yan, we do not know. Sometimes people see some things which cannot be explained. Pero definitely, when a man dies, his soul or his spirit goes to Hades immediately. So, hindi pwede na sila nasa lupa pa. So, in other words, kung ano man sinasabi multo dyan, those are not the souls of men. Men, when they die, they are in prison. Those hindi na makakalabas. Dito sa Luke, 1 Peter, basahin ko po sa inyo. Kung di ko nagkakamali. 1 Peter chapter 3, verse 20. Verse 19.
O verse 18. For Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, made alive by the Spirit, by whom also he went and preached to the spirits in prison. So pag namatay tayo, it's pictured na tayo nasa bilangguan. So hindi ka pwedeng lumabas doon at pupunta sa lupa. Moreover, pag namatay na tayo, wala na tayong kaugnayan sa anumang bagay sa lupa. Nagbabalik yung patay kasi mayroon pa siyang unfinished business. Foolishness. Hindi mo mabalik ang patay. He cannot return to earth. Sapagkat nandun siya sa Hades. He cannot live Hades. Siya'y nakabilanggo doon. Dito, basahin ko po, 7, hindi ko nagkakamali. O 9. Tingnan ko lang po mga kapatid. 9, verse 5. For the living know that they will die, but the dead know nothing, and they have no more reward, for the memory of them is forgotten. Also their love, their hatred, their envy have now perished. Nevermore will they have a share in anything done under the sun. Wala na silang kaugnay sa mga buhay. So in other words, bakit sila babalik? They cannot live Hades. They are in prison. Literally. So hindi sila pwede bumalik sa lupa. So hindi po yung whatever, kung multo man yan, whatever they are called, spirits or something, those are not the souls of dead men, according to the Bible. Is it figurative when God the Father said, this is as my only begotten Son? Because Mr. Sonia, I think, believe it so by giving example that the male seahorse is the one giving birth instead of the female seahorse. God is not a seahorse. And when God said, today I have begotten you, ang ating Panginoon ay pinanganak in a miraculous way. So hindi, sinasabi ni Mr. Soriano, those male seahorse. Ang nangyayari sa male seahorse, mga kapatid, yung itlog ng female seahorse, siya mag-aalaga doon. After they are fertilized, yung male seahorse ang mag-aalaga. So parang siyang nanganak. So hindi. Nasa labas yun eh. Inaalagaan lang niya. Tapos malalabas yun pagka nanganak na. God is not a physical being to be compared to male seahorse. He is a spiritual being. And the way that God did it is through the Holy Spirit in a miraculous way. So, minsan ridiculous yung mga iniisip ng ibang tao, no? Pero that's a good question, Mr. Rachel. Pero ridiculous lang si Mr. Soriano. Minsan sinasabi ng Diyos may puwit. Dahil nakaupo raw siya. God is not a physical being. Katulad natin. Marisa Francisco Quinto, magandang gabi po. Ang mga spiritual child po ba tumatakay sa ligtas sa kabilang buhay? They are not saved, but they are safe. In other words, they are not sinned. Hindi sila nagkasala, so they are safe. Sa English, yung safe at saka saved are different. Ang safe, nothing wrong. Wala kang dapat iligtas sa kanya. Someone who needs to be saved ay nasa peligrosong kalagayan. So yung mga special child, walang isip yan na normal. So they cannot commit sin, therefore they are not sinners, so they are safe. They do not need to be saved because they are already safe. Yung mga tao may isip na normal at pumili magkasala, yun ang iniligtas, mga kapatid. O, tama po. Balik tayo kay mali na limiklat. It's the work of sin. Yes, to the same people. Pag kami nakikita gano'n ng mga tao, espiritu ng mga patay kanila, paano pa sila maniniwala sa Hades, sa Biblia? So it's a work of Satan. He's trying to deceive us in thinking na pag namatay yung mga tao, babalik pa sila. No, they cannot return. So pag nakita mo yung example, nakita mo yung tatay mo, meron nangyayari gano'n eh. Hindi yun ang tatay mo. Yung tatay mo nasa Hades. He cannot go back. Hindi siya pwede magbalik sa lupa. He has nothing, wala siyang concern sa lupa. Hindi na siya makakabalik. In other words, tapos na ang kanyang termino sa lupa. Nasa kabilang buhay na siya sa Hades.
Depende sa ginawa niya. Kung siya'y tapat, nasa Abraham's bosom or paradise. Kung hindi siya tapat, siya nasa others of torment. Kung meron pang tanong, wala na. Sabi po ni Marisa Francisco, thank you po. Salamat din po sa inyong mga katanungan. Like ko lang po. Wala na po ba kayong tanong mga kapatid? Actually, maaga pa. Meron kayong follow-up, okay naman po. Para hindi tayo... Please expound a little about we are made in the image of God. Merong bahagi yung tao na kamukha ng Diyos. God is a spirit. This is John chapter 4, verse 23. God is not a physical being. He is a spiritual being. He is a spirit. Dito sa John chapter 4, verse 23, verse 24. Ito sinasabi sa atin. But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Sabi niya, God is spirit. Kaya Holy Spirit. So, hindi siya isang physical na lang. Then God created man, may bahagi sa ating pagkatao, kamukha ng Diyos. It is our spirit. Meron tayong spirit. Actually, tayong spirit. Yan ang may isip, may damdamin. Yan ang may personality, yung ating spirit. Nakatira sa ating katawan na binubuhay ng kaluluwa. So, mga kapatid, only human beings are spirit. Spiritual being also. Inside the physical body. Yung mga hayop, they have no spirit like God. Tayo lang. So we are made in the likeness and image of God dahil tayo po espiritu na nakatira sa isang katawan. Pag namatay tayo, iwanan natin ang ating katawan. We will leave our bodies. Ito po sa 2 Peter chapter 1. Ito po ay patungkol kay Apostle Peter. Sinasabi niya ang kanyang kamatayan, iiwan ko ng tabernacle ito ang kanyang katawan. Sapagkat ang tabernacle is a temporary dwelling. So, ganun po ang ating katawan. It is a temporary dwelling habang dito tayo sa lupa. So, when we die, we leave our tabernacle. So, 2 Peter chapter 1, verse 14, hindi ko nagkakamali. Sabi rito, verse 13, yes, I think it is right, as long as I am in this tent, to stir you up by reminding you, knowing that shortly I must put off my tent, just as our Lord Jesus Christ showed me. Ano yun? Pinakita ng ating Panginoon ng kanyang kamatayan. Dito sa balik tayo sa John. Dito nga po nagkaroon pa ng chismis na si Apostle John hindi na mamamatay. Dahil pinakita rito ng Panginoon ang kamatayan na dadanasin ni Apostle Peter. Sabi dito. Dito po sa magsimula tayo sa verse 15. Now this is the third time Jesus showed himself to his disciples after he was raised from the dead. So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? Ang love po niya rito ay agape. He said to him, yes, Lord, you know that I love you, phileo. Sagot ni Peter, he said to him, feed my lambs. He said to him a second time, Simon, son of Jonah, do you love me? Agape. And he said to him, yes, Lord, you know that I love you, phileo. He said to him, tend my sheep. He said to him a third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved because he said that in the third time, you love me. And he said to him, Lord, you know these all things. You know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. Most assuredly, I say to you, when you were younger, you girded yourself and walked where you wished. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will gird you and carry you where you do not wish. This is spoke signifying by what death he would glorify God. And when it spoken, this is said to him, follow me. So pinakita sa kanya ng Diyos na siya papatayin.
So, 2 Peter, tinutukoy niya kanyang kamatayan. Sabi niya, when I must put off my tent. Yung I, si Pedro yun. Yun ang spirit. Actually, ang spirit, yun talaga yung tao na nakatira sa isang physical na katawan. Pag namatay tayo, iwan natin ang katawan, pupunta tayo sa Hades. Resurrection Day, magkakaroon tayo ng isang spiritual na katawan na hindi na masisira at hindi na mabubulok. At yun ang titira natin. Pupunta tayo sa langit kung tayo maliligtas. Pupunta tayo sa impyerno kung di tayo maliligtas. Sa isang katawan na di masisira. So, imagine natin yun. Ikay nasa satanas, ikay nasa impyerno, na gusto mo lang mamatay, pero di ka mamamatay. You'll be punished and be tormented day and night, eternally in hell, pag hindi tayo naligtas. Wala na pa ba tayong tanong, mga kapatid? 1 hour, 18 minutes, and 6 seconds. Kaya nga po maganda itong pinag-aaralan natin ng aklat ng Apokalipsis. Sometimes we have to persevere. We'll suffer things, but, sabi nga po sa Romans chapter 8, ang kalulatian na ibibigay sa atin ay hindi katumbas. O ang ating pag-uusig at kahirapan na naranasan natin ngayon, hindi katumbas ng kalulatian na ibibigay sa atin ng Diyos in heaven. Wala po tayong tanong, mga kapatid. Okay, wala na po tayong tanong. Kuminsan, pagtapos na tayo, mayroon pa mga tanong. Siguro sasagutin na lang po natin sa ibang araw. Ano po? Yung hindi ko po na-like, pasensya na po. Hindi ko nakikita yung mga comments nyo. Tapos na po yung program po natin. So at least ngayon, maganda po yung internet. Hindi po nasira, hindi minto. Ang speed po ng video ay 32 Mbps. At ang audio mas mabagal. Mas mabagal. Pero okay lang po yan. Mas mabilis po yung video mahalaga. Ito po. Meron pang tanong. Sa lahi po na pinagmulan ng ating Preso Kristo, si Mary po bang ginamit ng Diyos? Ama, ganun din po galing din siya sa lahi ni David. Oh yes. Yung po ang dito na meron po tayong madidiscover sa dalawang salinlahi ng Panginoon. Dito sa Lucas, chapter 3, kung hindi pa niya napansin, ang salinlahi ni Kristo sa Lucas chapter 3 goes all the way to Adam, sa pinakawala sa verse 30, the son of Enosh, the son of Seth, the son of Adam, the son of God. Sila po yung pareho lahi ni David. Kaya lang, dito po sa salinlahi ni Lucas, si Kristo ay nanggaling kay Nathan rather than kay Solomon. Dito sa Matthew, chapter 1, at explain po natin ba't ganon. Sa Matthew chapter 1, si Kristo ay nanggaling sa lahi ni Solomon. Si Nathan at si Solomon ay pareho silang anak ni David. Dito baliktad naman, nagmula siya kay Abraham. Abraham begat Isaac, etc. Tapos pagdating sa verse 6, and Jesse begot David the king. David the king begot Solomon. So siya nanggaling sa lahi ni kay Matthew, galing kay Solomon. Kay Lucas, galing kay Nathan. Ito po ang tunay na salinlahi ng Panginoon sa kanyang pagkatao. Sapagkat si Maria ay lahi rin ni David, kaya lang galing siya kay Nathan. So bakit ganito? Because Luke, pinatutunayan niya na si Kristo ay Son of Man. At bilang anak ng tao, pinatunayan niya si galing kay Nathan. Kay Joseph, wala siyang kugnayan kay Joseph. Ito ang legal genealogy. Sapagkat sa mangudyo, ang salinlahi ay nanggagaling sa ama, hindi sa ina. Katulad natin. So itong legal genealogy ng ating both ways, si Kristo ay galing sa lahi ni David, yung lahi ng mga hari, di ba? Sa lahi, ito na nga po. Galing din po sa lahi ni David, gaya ni Joseph. Joseph, yes. Si Joseph naman niya galing kay David sa pamamagitan ni Solomon. Si Maria ay galing sa lahi ni David sa pamamagitan ni Nathan. So magkaibang sakay ng
ng lahi ni David, yung dalawa. Pero definitely, pareho silang galing kay David. Lahi po sila ni David. Meron pa. Jimmy Duque. I have a question. Is it sin to say, oh God, oh my God? Sabi kasi sa Old Testament, do not use the name of the Lord in vain. Ganyan. So most probably, wag na natin gamitin yan. Hindi ko naman sinasabing makakasinalo, hindi. Pero it's using the name of God in a ordinary way. Pero yan ang Diyos po, ang pangalan niya ay banal. So you must put reverence sa pangalan po ng Diyos. So huwag natin huwag natin gano'n. Parang nagiging gumawa lang tayo ibang bagay. Huwag lang pong gano'n. Kasi ang banal po ang Diyos. So we must put respect to God. Wala, bisan po, meron pa rin tanong. Ano po? Wala na po tayong tanong. Siguro wala na. Last na po siguro kay Brother Jimmy Duque. Taga Cagayan Valley po siya. So, wala po tayong tanong. Ay atin pong some glad morning when this life is o'er, I'll fly away, fly away, fly away to a home on God's celestial shore. I'll fly away, fly away, fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away in the morning when I die. Hallelujah, by and by. I'll fly away, fly away, fly away. When the shadows of this life have grown, I'll fly away, fly away, fly away. Like a bird from prison bars have flown, I'll fly away, fly away, fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away in the morning when I die. Hallelujah, by and by. I'll fly away, fly away, fly away. Just a few more weary days and then I'll fly away, fly away, fly away to a land where joy shall never end. I'll fly away, fly away, fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away in the morning when I die. Hallelujah, by and by. I'll fly away, fly away, fly away. yun po, pagka tayo po ay dumating ng Panginoon, we'll fly away, dadalhin niya sa akin sa langit, magpakailanman. Wala lahat mayroon pa atang tanong. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong mga tanungan. So ito po ay actually, ito pong twice a day na pangaral is not even a burden. Ito po ay isang enjoyable na gawain na pinapangaral po natin ng salita ng Diyos. If you're a preacher, you should enjoy preaching. Kung kayo mangaral and do not enjoy preaching, then why are you called a preacher? Di ba? Every opportunity should be used in preaching the gospel. Sabi nga po sa 2 Timothy chapter 4, bago po tayo magtatapos, preach in season and out of season. So kung tinatanggap, hindi tinatanggap, mga ating aral, preach anyway. Kapag katya ng kaparanan ng Diyos para ligtas ang kaluluwa ng mga tao. Kung tayo po ay hindi pa mga Kristiyano, sabihin, hindi pa tayo tumalima sa Ebanghelyo, kahit na mayroong COVID-19, this is the opportune time para tayo sumunod sa ating Panginoon. Huwag na tayo maghintay, mga kaibigan,
Dahil lalo na sa panahon natin, hindi natin alam kung anong naghihintay para sa atin. So kung tayo po sumampalataya at nabautismuhan, tayo po ililigtas ng Panginoon sa ating mga kasalanan. So tayo po ay sama-sama ang manalangin. Mga banal, kayo po ay umaasa sa iyo, Ama, nagtitiwala na pagdating ng aming Panginoon, dadalhin niyo kami sa banal na siyudad, ang bagong Jerusalem. Isang sakdal, banal, at magandang lugar na niyanda para sa amin, na tira magpakailanman, nakasama ka, ang aming Panginoon, at ang banal Espiritu magpakailanman. Walang anumang bagay sa lupa ang katulad ng sa langit, walang kasing ganda at walang kapara. Sana po ay walang anumang maging bagay na maging hadlang dito sa lupa na hindi kami makaabot sa aming tunay na tahanan. Patabahan niyo kami, Ama, sa Panginoon salita. Ingatan niyo kami sa anumang panganib, ngunit hindi po ayon sa aming kalooban, kundi sa inyong kalooban. Nakibigyan niyo kami ng magandang kapahingan sa gabing ito at maragdagan ng isang panibagong araw sa bukas. Ang mga bagay pong ito ay aming hiningi at pinapanalangin sa pamagitan ng ating Panginoon, aming Panginoon sa Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat mga kapatid sa inyong mga tanong at sa inyong pagbatsagang pakikinig sa salita ng Diyos. Tayo po'y mag-ingat sa COVID-19. Stay safe.